Maayong buntag sa ating lahat. I'm Jo, and nasa Jujutsu Kaisen tayo ngayon. Joke lang. Kung mababasa niyo ang ating title, clickbait lang yan. Dahil, or more on hooker siguro. Nagpagupit ako kasi nahirapan ako i-manage siya at the same time ay ang integ. So that's that. Today, i-share ko sa inyo yung aking journey and tips sa integrative course in psychology na natapos namin 4 months ago. It was one of a kind experience talaga. First sem pa lang namin ng 4th year. No, may BLEP seminar kami. Sinare na sa amin ng aming prof or yung aming program coordinator na we have to manage our time well and for us to study properly kasi challenging talaga ang intake. So yun yung kanyang reminder sa amin. And then, ayan, dumating na yung second sem ng 4th year at nilatag na yung sistema sa intake. Bale, meron kaming 4 subjects na same din na subjects na kinakover sa psychometrician board exam. First natin ay developmental psychology, and then abnormal psychology, psychological assessment, industrial organizational psychology. So magkakasunod yun kasi logically speaking, the earlier ones help you understand the next ones better. So ayun, merong 4 competency exams na kailangan ipasa. Before each exams, merong lectures. And before each lectures, merong diagnostic exams. So bali ang sistema, for example, 3 weeks ang allotted sa DevSci. First week, sinasabi namin week, pero yung lecture ay 1 day. So, for that week, magkakaroon ng diagnostic exam and then lecture. Next week, diagnostic exam, lecture. Third week, exam day. So, ganun yung sistema, no? Ngayon, kami sa univ namin, by group, kami yung nag-organize ng lectures. We invited registered psychometricians, syempre along with the fee and of course, token of appreciation. Pero kaming mga lectures na face-to-face, meron din namang online. Pero syempre maganda guys, face-to-face para maging present kayo at the same time. Mas may engage kasi kayo. And kapag naman, regarding sa aming exam, ang nagawa na exam namin ay ang lecturers, isa-send nila ito sa prof namin. Then prof namin ang magko-compile and then siya yung magawa ng final exam. Kasi syempre nire-review niya and then nagdadagdag siya if necessary. So kailangan maipasa ang exam, ang 4 competency exams kasi kapag bumagsak ka, i-retake mo. Yan ang hirap. Kasi for example, bumagsak ka sa abstract naman. Kung bumagsak ka dun, magsischedule ng retake. And then, yung klase, off na sa next subject, no? Or sa next, yung specific subjects. Tapos, ikaw, stuck ka pa rin kasi busy ka mag-review sa retake and then sila, nagre-review na sa next coming na competency exam. Kaya ang hirap. Kaya dapat focus sa goal, guys. Kasi yung ibang university naman ang nangyari. Kapag bumagsak sila, bali, merong, I'm not sure if ilang months sila pwede mag-review. Sabihin natin 2 months. Magre-review ka 2 months and then parang board exam talaga. I-take nila yun, I don't know how many days, pero take nila yun isang street ng mga subjects. And then kapag bumagsak sila, they'll have to retake the core subject itself another year. Delay ka ng sa pagka-graduate ng 1 year. So, ang hirap. Can you imagine that? So, dapat. So, here's what I did out of fear. Una, pumunta ako sa Twitter kasi narinig kong talamak daw doon ang learning materials. Sinearch ko #RPMPWT. And totoo nga ang balita. Talagang masagana tayo doon. Sobrang dami nga ng reviewers, learning materials, PDFs, drills. Hindi mo na alam kung saan ka mag-uumpisa. Pero here's my top reviewers from @mochi_venti and @studywithkai, KY. So ayun, reviewers ni Ven and reviewers ni QTRPM. Sobrang helpful niya talaga guys. Nakatulong siya sa akin all throughout. And then, ang ginawa ko is, nung umpisa, nagbasa ako ng mga books. Tapos, gumawa ako ng reviewer. Kaso nga lang, dumating ang clinical OJT. And ayun, nagkanda, sabugan na lahat. Hindi ko na kayang gumawa ng sarili ko reviewer, kaya dun sa mga nakalap kong reviewers, kinakombine ko sila. Meron kaming shared GDocs sa friend group namin. And then, ayun, kinakompile namin dun. Pero dumating din yung time na hindi ko na kaya talagang mag-compile. Kaya nag-rely na lang ako sa class lectures, sa PPTs and PDFs provided doon. And also, nag-invest ako kay Sir JP Butuan sa mga lectures niya sa YouTube. Although madaldal si Sir JP, talagang bet ko yung mga lectures niya kasi tumatatak sa akin. They're really good, guys. Also, ang ginawa ko rin is, ni-utilize ko rin si ChatGPT para makatulong sa paggawa ng drills, sinasagutan ko siya. Pero be cautious lang din kasi may pagkapamali-mali rin talaga to si ChatGPT, guys. Tapos, I even invested sa co-working space. Oo. Kasi sa bahay, distracted, tsaka walang personal space eh. Hindi naman ako makapunta sa coffee shop
bukod sa hindi ako mahilig sa coffee, nakakahiya mag-review mag-isa, like tambay ka doon, ang tagal. Tapos wala ka namang kasama, tapos parang compelled ka umorder ng umorder. Ayoko nga, sayang pera. Pero, pero gumastos pa rin naman. Ano lang, parang feeling ko mas sulit lang kung co-working space. Umaga, siguro mga 10 a.m. Tapos uwi ako 7 p.m. Ganon. Parang sinasagad ko talaga yung hours ng co-working space para sulit ang bayad. Tapos, ang ginawa ko pa guys ay sa OJT kasi namin, yung friend ko kasama ko. Araw-araw kami nagre-review. Oo, talagang kapag break time namin, pag lunch time, either nagbabasa kami ng notes, makikinig kay Sir JP Buduan, or nagkasagot kami ng drills. Tapos pag commute pa uwi, galing OJT, nakikinig pa rin ako kay Sir JP. Tapos sa bahay, kapag may free time pa ako, isasalpak ko sa speaker, yung speaker namin, yung may ilaw na malaki. Yun, papay ko doon. Or kaya naman ikakas ko sa TV namin, yung lecture, tapos mataas yung volume. Yes. Kasi, gagawin ko talaga yung lahat. Kasi guys, I'm that kind of student na hindi ako, last minute ako nagre-review. Either the night before or kaya sa mismong day ng quiz. Maaga akong papasok, tapos magre-review ako. Actually, hindi nga review mag-aaral ako. Kaya naman, malala. Malala talaga ang aking study habits. Kasi parang, wala akong study habits. Wala akong ganun. Through this, course guys, through this course subject, through INPEG, ito yung time ko para i-address yung aking bad studying style. And it's not, guys, yung sinabi ko na kung paano ko nag-aaral, it's not something to brag about. Talagang, it's something that needs to be fixed. So, as you can see, lahat ng mga pwedeng klase ng pagre-review ay aking ginawa na. I really pushed myself to listen, to read, to understand, and to recall for me to improve in studying properly. And then, dumating na yung results ng aming first competency exam sa DevPsych. Talagang yung buong klase, tense, emotional kami. Nung narinig ko yung pangalan ko, talagang nangiyak-iyak ako. Teary-eyed, malala. Kasi nga, takot kami na mag-retake eh. Ang hirap. Meron kang OJT, tapos magre-review ka, ma-intake. Pag nag-retake ka, malilate ka sa pagkaaral. Mahuhuli ka kasi dinidil mo pa yung retake bago ka mag-review sa next topic. So, ayun. Ang nangyari dun sa DevPsych, pinalad tayo. Tayo ay napasama sa top performing students. Pang 7th tayo. And then sa abnormal psychology naman, ay naghingalo tayo. Tayo ay, sumabit, pumasang awat. Ayan. Tapos sa psych assessment, pinalad ulit, naka 8th place. Tapos sa, IO psychology, sumabit, pumasa naman. So, ayun, as you can see, fluctuating talaga ang ating results. But sa mahirap talaga ay, hindi, may mga times kasi, syempre, hindi naman kasi nga ako sanay mag-aral ng tama, ng mabuti, properly. Walang studying habits, gano'n. Mga times doon, guys, na gumib up ako. Ay, ayoko na, kahit mabalis, parang malapit na yung araw ng exam. Gumibap ako. Ayoko mag-review, pagod na ako sa OJT, yung ginawa ko, umiska po ako, nanonood ako ng anime, nanonood ako ng K-drama, nanonood ako sa YouTube, nagbasa ako ng manga. Yes. So, yung mga moments tayong gano'n in between the integ. And, ayun guys, sobrang eventful ng integrative journey ko. And, ang dami kong natutunan talaga. And, masaya. Late ko na nga lang na-realize na, masaya para mag-aaral. So, ayun na. That's where our story time ends. So, what would I do if I could do this again? Ngayon pa lang, kahit anong year level mo, 4th year, 3rd year, 2nd year, 1st year, this is your sign. Study. Know yourself. Alamin mo kung anong study style ang effective sa'yo. And enjoyin nyo yung inyong lectures, your class, your subjects early on. Kasi this will help you build your long-term memory. Nawala ako, guys. Huwag na kayong gumaya sa akin. Kahit pa hindi nyo bet yung prof nyo, or kaya meron kayong other excuses, start early. Okay? Kasi, para sa akin, guys, preparedness is the sharpest weapon. Kasi kapag maaga ka nagsimula, edi may mas time ka para magbasa ng books. And maganda na nagbabasa ng books kasi nga, kompleto doon. Diba? Yung time namin sa DevPsych, si book ni Papalya, and then sa AbPsych, si Barlow and Duran. Sa psych assessment naman ay si Cohen and Kaplan. Tapos sa IO psychology, combine kasi, gina-combine nila yung various references. So, ayun, kapag nakapagbasa na kayo, the next naman is
you make your own reviewers. Kasi information will stick better kapag kayo mismo yung gumawa ng sarili niyong reviewer. Pati may nabasa ako sa feeds ko, yung research ni Omejima et al. 2021, no? Sabi dun ay, mas maganda, mas better yung memory retrieval ng information kapag nagno-notes kayo sa notebook. Kaya ayun, maganda siya. And then, you can also use drills. Gamit kayo ng drills kasi maganda na napapractice nyo yung pagsasagot ng mga exam-style questions. Doon kasi check mo if na-apply mo ba talaga yung concepts na natutunan mo. And of course, rest. Importante kasi yun. Nung time namin, madalas kaming nagkakasakit pag nagre-review kami or kaya kapag malapit na yung exam, doon pa talaga sumasakto, guys. Kasi nga, subsuban eh. Di ba? Maganda yung prepared, di ba? Para hindi mo kailangan i-cram lahat ng information all at once to the point na magkakasakit ka na, di ba? So yun, those are my tips. And for the last advice, aral muna bago walwal. Di ba? Mas maganda hindi ka ma-anxious, hindi ka ma-bother. Na confident mong masasabi na, ay, pwede na ako mag-lakwatsa, no? Nangaral ko na yan, master ko na yan, na-review ko na yung area na yan, go na for bebe time. Pwede namang tropa time or kaya me time, di ba? Makapag-relax kayo. Ganun. So, that's my tips and advice for you guys. Good luck, students, and laban, future psychologistas.